Habang ako'y nag-aantay ng visa papuntang ibang bansa, medyo bored at nakakaboring na nga rin dito sa Pilipinas. Kaya naman, tara, samahan nyo ako mag-uli. Halos 3 buwan na nga rin pala ako dito sa Pilipinas. Sabi no, ang bilis ng panahon parang kailan lang. Bali nga niyo, ang gagawin nga natin ay mag-uuling nga ho tayo nung ginagawa to ng kabataan pa ako. Bali, itong mga kahoy na to ay pinulot ko nga lang pala dito sa mga tabing bahay namin. Medyo marami ng kalat, marami ng kahoy dito na putol-putol, kaya naman naisipan ko na lamang iuling. Sa mga pinakamahirap dito, ang trabaho yung talagang pag-uuling dito sa amin. Parang matrabaho at lagi ka pang puyat. Kaya naman, samahan nyo ako mag-uling ngayong araw na to. Habang ginagawa ng mag-uuling, una, maghuhukay ka muna. Paglalagyan mo ng kahoy, para doon natin ipapatas-patas yung ating uulingin. O balik, konti nga lang pala yung uulingin natin, kaya naman maliit nga lang ating hinukay. Siyempre, hindi ko to kaya mag-isa, kaya naman nagpatulong na ako sa pamangkin ko. Dito nga lang pa tayo mag-uuling sa tabing bahay ko. Nasa mga magtuturo nga pala sa atin kung paano talaga yung procedure ng pag-uuling, siyempre ang nanay ko. Kasi yung kinabubuhay namin talaga yung mag-uuling, kasama ako ng tatay at nanay ko. Medyo napagod kami, kaya naman ang nanay ko ay talaga na nagpamerienda. Ang katumbas nga talagang kasipagan ng nanay ko, habang ako dyan nahihirapan ay talaga namang tinutulungan niya ako. Iba talaga ang nanay, kapag nahihirapan ng anak ay talaga namang tutulungan. Sabi ko nga sa nanay ko, kayang-kaya ko na yung medyo walang tiwala sa akin. Pagkatapos nga namin mag-ukay diyan ay pinatas-patas nga na namin itong mga kahoy na maliliit. So, naisipan ko rin mag-uling para naman mabawasan yung kalat namin dito sa amin. O, kapag nauling nga to at nahango natin ay napakamahal din rin ang uling ngayon, pwede nating ibenta. 280 to 300 nga pala ang isang sako, kaya naman pwede na dito pang extra income. Ewan ko ba, ako yata yung taong hindi mapakali kapag walang ginagawa. Kaya sa totoo lang ay gustong-gusto ko nang bumalik ng ibang bansa. Iwan ko na yung asawa ko. Hindi naman sa iiwan, no? Medyo kailangan lang talaga at meron pa kami mga pangarap para sa future namin. Tama nga sinabi nila, kapag nag-exit ka ay siguradong magsisisi ka. Kung 400,000 na nauwi mo dito sa Pilipinas, siguradong pang isang buwan lang ay tapos na. Alas 12 na nga pala natapos kami dyan nagpatas ng kahoy, kaya naman ang unahin na namin ay magtatabing kami para matabunan na ng lupa. Sabi ko nga diyan sa nanay, kakain muna ako. Abay, nakita ko yung naghakot na nga ako ng panabing, etong yero. Nanay ko talaga ay napakalakas kahit maedad na. Kaya makalalabasan itong uling namin. Turog kaya o meron kaming mahango na pakaraming ilang sako. Nanay ko ngayon walang sumpong, kaya naman nabibiro ko ngayon. Pero nga pala yung papanabing namin dito para naman medyo matibay-tibay. Katapos namin lagyan ng panabing na yero at ilalagyan ng haw namin dito ng kugon para lagyan na namin ng lupa at matabunan na. Sari-saring daw na nga lang inilagay namin para naman madalian na. Sobrang ganda lang ho talaga dito sa probinsya sa Pilipinas kapag marami ka ng pera, yung tipo meron ka ng milyon-milyon na ipon. Pero kapag 100,000 lang ay kukulangin, Diyos ko po. Hindi rin naman kasi sasapat yung tindahan lamang. Kasi nun lang ang kikitain doon tapos utangin pa, wala pang bayaran. Eto nga yung pinakamahirap. Yung tatabunan na nga yung pugon. Siyempre, kailangan mo dito na maraming lupa. Kaya naman, tumulong na nga si Mrs. sa pag-ukay ng lupa. Inabot na nga kami dyan ng alas 4 na nga pong. Kaya naman may dala na si Mrs. ng kape. Pang merienda ko daw. Si Taray, runong-runong. Kala mo naman talaga yung nag-ukay ng lupa. Yung totoong buhay, wala talagang alam yan. Eto na nga, halos natabunan na nga namin itong pugon ng lupa. Pre, pagkatapos nga, sisindihan na namin. Ito rin yung mahirap. Ang hirap magsindi na ito, promise. Kung ano-ano na nga panindi ang ginawa ko dito ay talagang ayaw lumingas. Sabi ko naman sa inyo, talaga naman napakahirap naman din talaga mag-uling. Kaya naman, saludo ako sa mga nagtatrabaho ay mag-uuling. Nyo ba ang pag-uuling kailangan nyo bantayan ng gabi? Kapag hindi nyo binantayan ay baka wala na kayo makuhang uling. Ang nanay ko nga ay nagdala nga ako ng panindi ko at ako nga daw ay nahihirapang magsindi. Ano ba naman ang hindi mamahalin mong magulang kapag ganyan kasi pagkatalapos matulungin pa sa anak? Hindi porket nag-abroad ka, hindi ka naaapak sa lupa. Pagkalipas nga na ilang oras ay itong at butas na. Butas na, asin butas na. Parang wala na nga ako kami ditong may uling sa sobrang laki ng apoy. Kaya naman, abangan nyo sa puerto kung meron pa kami mahong uling. Kawawa naman kami.